Kath din pa rin pala ang endgame mga kasembreros. Bagong teleserye ni Alden na may interview na siya kagabi mga kasembreros. And then, Tisoy naman bakit kaya ganito? Tapos congrats Catherine. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong bagong post ni Alden mga kasembreros sa kanyang Instagram kagabi. Pinost na rin yung sariling kopya niya doon sa BYD mga kasembreros na kung saan ay nakafocus lang sa kanya at saka sa BYD car na kanyang pinopromote at ini-endorse mga kasembreros ang camera dito mga kasembreros. So alam natin naka-gray tuxedo si Soiti, tapos naka BYD, para may tatak na BYD pala yung kanyang tuxedo na ito mga kasembreros. And of course ang A-team ni Alden doon, yung fans niya na solid mga kasembreros ay present din po sa mismong event sa MIAS. Manila International Auto Show pala yung MIAS mga kasembreros. MIAS 2026. So nakakatuwa yung isa sa mga ko dito na ginawa ng mga Aldenatics, of course, yung presence nila sa MIAS mga kasembreros na kung saan ay present talaga sila doon mga kasus to support Alden Richards. So talaga nakakatuwa lang na alam mo yon, kahit sa ang event, especially mga expose at saka mga kagaya nito na public appearance ni Alden mga kasembreros ay present talaga ang Aldenatics or ang fandom ni Alden mga kasembreros. So yon, talaga nakakatuwa lang. May caption siya dito sa kanyang pinost kagabi sa Instagram. Sabi niya, MIAS 2026 was nothing short of electrifying. Honored to step in as the new ambassador or brand ambassador of BYD Cars PH and to witness the debut of their latest editions, the Atto 2 and then Atto 2 and then Sea Lion 7. The experience continues until April 12. So hanggang bukas ito mga kasembreros yung kanilang MIAS. The experience continues on visit the BYD pavilion at the World Trade Center and be among the first to see these models up close. So yun, so pwede po kayong bumisita sa World Trade Center doon sa MIAS mga kasembreros. So hindi ko lang alam kung marami ring mga brands ng kotse ang andoon or sasakyan mga kasembreros. Yung nakita lang kasi natin dito ay itong BYD Cars PH mga kasembreros pero ang palagay ko meron kasi Manila Manila International Auto Show mga kasembreros. So palagay ko may iba na andoon mga kasembreros. So tapos congrats kay Ma'am Catherine, of course. Maliban dun sa pala, parang umakyat yung kanyang siya sa one of the most beautiful faces this 2026 ay may na-post dito ang isang admin yung tunay na primetime queens si Maren Rivera sa GMA, ABS-CBN si Kim Chu at Kath mga kasembreros, and then sa TV5 naman ay si Andrea Brillantes. So ito po, tapos nilagyan ng mga parang corona sina Marian, Kim Chu at Catherine Bernardo, of course. Tapos si Andrea Brillantes mga kasembreros. So mga reyna. So alam ko merong so meron palang kanya-kanyang sila station si Andrea sa TV5 na. Tapos ito si Alden ay paalala pala mga kasembreros, especially sa ating mga taxpayers mga kasembreros. Kasama dito si Bel Mariano, Maris Racal at saka si Pia Wurzbach mga kasembreros. Sila yung mga taxpayers na especially mga tao dito, mga valuable taxpayers mga kasembreros noong 2025. So sila po ay nagpaalala na kailangan magbayad ng tax mga kasembreros on or before April 15, 2026. So pay your annual income tax return on or before April 15, 2026. Kasi yung pagbabayad ng buwis ang tax mga kasembreros ay napakahalaga po talaga. Especially sa gobyerno mga kasembreros. Kasi di ba may mga penalty din kapag mag-late mga kasembreros. So dito si Bel Mariano, si Pia Wurzbach at of course si Alden Richards mga kasembreros. I-play ko po ito para mapakinggan niyo po mga kasembreros.
Sabi niya, si Alden dito ang pinakauna at saka finale. So, indication na siya talaga yung may pinakamalaking tax siguro na binayaran mga kasembreros, no? Nagulat niya ako dito si Maris Racal, si Bel Mariano, so wala si Donnie Pangilinan, or sina Joshua Garcia, mga siguro sa ibang set sila. Post ko ito ng BIR kagabi, mga kasembreros, no? Para sa paalala po na magbayad ng buwis or tax bago April 15, 2026 mga kasembreros. So sabi ni Alden sa huli ay magbayad daw ng tax ang tamang buwis sa tamang oras para sa mas maunlad na Pilipinas. Maraming salamat po, sabing gano'n ni Tisoy, na mahusay na serbisyo katumbas ng buwis mo. So yun po, no, mga kasembreros. So wala sila Vice Ganda, sila Coco Martino or Piolo Pascual. So sila baka ibang batch sila mga kasembreros na abang-abang tayo. Mga kasembreros and mga Catinatics, kasi alam ko ano yan meron yan. And then ito, of course, na feature si Alden kagabi sa 24 oras ulit, dahil nga daw sa beach ang location or setting nitong Love Siargao, baka ibabalik niya ang beach body. Basta sobrang kulit ito mga kasembreros ng interview niya sa 24 oras with Aubrey Carampel, mga kasembreros. So ipa-play ko rin po ito para mapakinggan ninyo mga kasembreros, na topic niya dito yung kanyang biking, yung gasolina, no, para makatipid daw mga kasembreros. Grabe nung naisip ko dito, dahil daw sa presyo ng gasolina ay biking, no, yung kanyang naisip na gawin mga kasembreros. So sabi ko, naisip ko, grabe si Pops Alden nga na bilyonaryo na nag-isip pa na makatipid ng ng gas mga kasembreros. Yung mga ultimo mga Pinoy nga talagang hindi nag-iisip na, pero siguro yung iba talagang nag-iisip na ng mga alternatives like biking, walking, tapos sa amin dito talagang kahoy, no? Kung may gasol kami, pero dinadamihan na namin yung pagluto sa kahoy kasi nga syempre mahal ang gasol mga kasembreros. So tapos dito nagulat talaga ako dito, unang pambungad talaga makatipid sa gas. Wow, Pops Alden. Kahit na 100 na kotse pa siguro yung full tank mo, kayang-kaya. So talagang siguro nagmo-motivate lang si Alden na sa mga ultimong mga Pinoy na hindi afford yung gas na ngayon mga kasembreros ay and parang hindi porke mayaman ka or marami kang pera, kasi 'di ba pag marami kang pera tapos wala namang gas na mabibili, so useless din. So kung parang pagtitipid na rin in general, na kahit yung sila, no, na may kakayahang bumili ng bike or kakayahang maglakad or magbisikleta, ayun ang gawin para may impact kasi, no, kung lahat magtitipid, may impact yun sa society, hindi lang sa kanila mga kasembreros. Kasi anuhin mo nga naman yung mga milyon na pera kung wala ng gas na supply, kasi nga hindi nagtitipid ang bawat isa, so useless din po mga kasembreros, no. So parang ganoon yung kanyang pino-point out dito mga kasembreros. Tapos dito na topic niya, of course, yung kanyang Love Siargao. Yon, baka bukas or sa makalawa or sa susunod na araw ay magpa-fly na daw sila. O baka ngayong araw nga, no, April 12 na mga kasunod, hindi natin alam. Ako po ay nag-voice over ng past 12 ng hapon mga kasembreros, no, April 11 April 11, 2026. So yung car show pala 12, 11. So 11 pa lang kung pala ngayon mga kasembreros, sorry po na advance ko na isang araw. So yun, baka ngayon or bukas ay nasa Siargao na siya. Hindi ko lang alam kasi 1 month daw no, yung period nila nandun sa Siargao. Tapos hindi ko lang din alam kung tatapusin pa niya yung Stars on the Floor or baka ganoon or baka sa 15, no, something like that sila pupunta doon, tatapusin nilang yung Stars on the Floor na shoot nila or taping mga kasembreros. So tingnan na lang natin, no, yung mga susunod na kabanata. Tapos ito, kung kaya ko sinabing Tisoy naman yung nakakaiyak na naman na ginawa, no, ng Team Alden mga kasembreros. Yung A-Team Pantry or A-Team Pantry community nila ay open na po mga kasembreros. So dito ay na-feature ng A-Team community ang pinamili nila mga ingredients, no, sa lutuin nila mga kasembreros, kasi nga pantry ito. So very dedicated talaga, no, yung mga Junakis yung mga Junakis ni Alden mga kasembreros.
So, powered by Alden Richards pa rin nakatatak dito mga kasembreros. So, grabe na magkano kayo ng bag ni Alden dito. Let's continue the Ripple, no? A project of A-Team and Alden Richards Foundation. Tapos, ang cute dito may picture ni Alden nung bata siya mga kasembreros. So, ARK, A-Team Ripple of Kindness. So, yun pala yung ARC. A-Team tapos ARC, no? Alden or A-Team Ripple of Kindness. A project pala ito. Grabe, no? Ang ito nakaka-touch lang at nakaka-inspire pa lalo ito mga kasembreros nung ginagawa ng mga Junakis ni Alden mga kasembreros. So, kung kaya pa sinabing Alden naman or Tisoy naman so sabi kong ganoon mga kasembreros. So, yan po. Tapos, ito, so sisimulan natin itong Kathden pa rin ng Endgame mga kasembreros. Maliban dito sa pinost ng Queen of Media na thumbnail natin mga kasembreros, no? Na Kathden parehong back to work. Tapos ito pala ginawa ni Alden nung Spotted. Tapos may isa dito na nag-post mga kasembreros ito, hindi ko ito tolerate mga kasembreros, no? Kasi sabi niya ba nabuntis nabuntis na mga kasembreros, no? Yung sasabi dito na sinugod sa ospital si Kath mga kasembreros dahil sa matinding masakit ang tiyan. Ngunit mas lang ng nagpayanig sa publiko ay ang balitang hindi lang basta sakit ang dahilan. Buntis yung manang actress at tinuturong ama ay walang iba kundi si Alden Richards, no? So, yun nga, no? Nasobrahan lang siya ng advance mga kasembreros sa kanyang gustong ibalita na talagang nabuntis na agad, hindi pwedeng nagligawan mo or stay put muna silang dalawa mga kasembreros, no? So, ito pa i-posted ng Glitz and Glow 10 hours ago mga kasembreros. So, buntis naman ang aktres at ang itinuturong ama ay walang iba kundi ang Asia's multimedia star si Alden Richards. Sa kabila ng saya, marami nagtatanong paano ito nangyari sa gitna ng kanila namumulaklak na pagkakaibigan. Alamin ang buong katotohanan sa so yun siya, no? Hindi ko ito inaagrihan yung buntis agad mga kasembreros, pero agree ako dun sa pagkakaibigan nila pagkakaibigan or pagsusuyuan pa mga kasembreros. So, wag naman sana agad-agad, no? Kasi hindi naman ganoon si Alden. And priority ni Alden ngayon ang kanyang project or mga individual projects mga kasembreros. So, tapos ito yung Kathden fan page mga kasembreros, sabi niya kamiss naman ang Kathden. Tapos pictures ng Kathden doon sa Hello Love Goodbye mga kasembreros na naka-brown silang dalawa. 152 reactions ito. Tapos ay dito na tayo sa pinaka-major item natin mga kasembreros na kung saan ay Kathden pa rin palang Endgame, no? Post ito ni Jepoy Celebrity Studio 13 hours ago. Sila pa din ang forever love ko. So tapos picture nga ng Kathden mga kasembreros. Chemistry speaks louder than words. So grabe, no? Ang ganda. So kahit ako mga kasembreros hanggat walang official statements, and nabasa ko yung post or yung comment ni Kasembrerong Raquel. Kasembrerong Raquel, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagko-comment. Tapos na Kasembrerong Mayvie, si Ma'am Vicky, no? Talagang yung mga sina Kasembrerong Dennis, yung mga masugid na nagsusubaybay, no? Sina Ma'am Annalyn. Pasensya na po, sobrang busy po talaga ni Lolo Kasembrero, hindi na ako makareply minsan. Minsan yung isang hinahawakan ko yung laptop, yung isa naman nagre-reply doon sa my cellphone mga kasembreros na kasi nga nag-vlog na si mama ko, 'di ba? So dalawang accounts pa yung ginawa ko kay mama ko. Tapos may iba pa maliban pa sa TikTok, Facebook at saka YouTube ay talagang ako rin ay nagkukumahaw. So pero ngayon may tinetrain akong aking pamangkin pero maliit pa. No, 7 years old pa lang siya mga so sa awa ng Panginoon ay masunuring bata naman siya mga kasembreros. So passing the legacy. So going back, no, natutuwa ako dito kay Jepoy, no? Kasi talaga rin siya, no, solid Kathdenatic, no, till the end. So kaya sabi ko, kung siya nga hindi na sumusuko no, bakit tayo susuko mga kasembreros na wala pa namang official statement. So sabi doon ni Kasembrerong Raquel, which I suppose na totoo mga kasembreros, no, na bakit nila nililink, no, si Mayor Mark Alcala kay Kath, no, para may purpose ba, para may reason behind, no, na bakit siya nililink mga kasi na wala naman silang wala namang official statements from them. Tapos parang pag may mga sinabing pumunta si ganito, pumunta sa ganyan, tapos puro kamay at puro mga
Puro mga teasers lang yung nandoon mga kasembreros, no? At saka hindi totoong pictures nila or videos nila talaga yung lumalabas mga kasembreros. So kung kaya saka dito, hindi pa rin ako maniwala mga kasembreros na mayroong cat mark na nag-exist, no, hanggat hindi sila umaamin, no, na dalawa mga kasus, or talagang si Mike, parang si Kat pinost niya si Mark, tapos si Mark pinost niya si Kat. So parang ganong tipo ng parang ng relationship, kasi nga 'di ba sina Kyla and Daniel Padilla, spotted sila kapag marami yung tao, tapos sa parties na for example spotted sila sa gin. So parang mga ganong tipo ba, no, parang bakit naman magtatago na sobra-sobra si Mir Mark Alcala, na kahit na nasa Thailand na sila kuno ay nagtatago pa rin. Takot talaga, no, parang ganoon siya mga kasi sobrang grabing takot. May kinatotoo, sobrang duwag naman kapag ganoon mga kasembreros, no, kapag sinabing nagtatago pa rin hanggang ngayon. So grabing kaduwagan naman, parang walang kapantay na kaduwagan, sorry po sa term, parang walang kapantay na kaduwagan naman yung pagkaganon mga kasembreros So yung mga tao na, yung ibang tao nga unti-unti na silang tatanggap, tapos siya parang nagtatago pa rin. So parang for what, no, na ganoon yung ginagawa niya mga kasembreros, even sa ibang bansa na sila kuno, no, mga kasembreros. So kaya sa atin ay team panatag pa rin tayo mga kasembreros, hanggat walang umaamin. So yun po, so endgame pa rin para sa atin ang Kath din mga kasembreros. Sa mga gusto lang maniwala sa mga ayaw naman po ay hindi ka po kayo pipilitin, no? Kasi nga tayo po ay good vibes lang. So kung ayaw niyo po sa aking content ay okay lang po. Hindi ko po kayo ipo-force or imamando. So kasi meron tayong free will at sariling kasiyahan sa buhay. Alright? So yan lang actually sa ating content items, no? Piplay ko po itong mga videos na atin pong papakinggan, and then ang salita ng Diyos na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Di lang basta-basta hobby para kay Alden Richards ang kanyang pagbabike at pagtakbo. Bukod sa exercise para makondisyon ang katawan sa taping ng Love Siargao, tipid tips din ito ni Alden sa mahal na langis. Makichika kay Aubrey Carampel. Ngayong mahal ng presyo ng langis, ini-encourage ang iba't ibang klase ng pagtitipid sa transportation, gaya ng carpooling, paglalakad, o di kaya ay pagbibisikleta. Tama nga raw ito para kay Asia's multimedia star Alden Richards na naghihilig sa cycling at running activities. Aside from the fact na nakakatipid ka na, nakakatulong ka sa environment, you're also showcasing a healthy lifestyle and you're doing something for yourself as well. So I encourage everyone to bike. But prior to that, sana po, of course, the manners natin sa daan, especially to our motorists, is to treat yung mga siklista natin fairly. Malaking tulong din daw ito para kay Tisoy sa upcoming project niyang Love Siargao. We're gonna be flying out na to Siargao, project namin ni Nadine for View Philippines. So we're gonna stay there for a month and then we're gonna finish the whole series na din doon. Dahil definitely may beach scenes ang Love Siargao. Kailangan ibalik yung beach ba, di ba ang tawag doon? Pero yeah, that's part of the preparation as well. And it's been a while na rin since my last project. Actually, pulang araw pa yung huli kong series na nagawa and excited din ako makabalik talaga to do acting. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Magandang araw po sa mga kapwa ko Pilipino. Ako po si Alden Richards. Ako si Bel Mariano. Ako po si Maris Racal. Ako po si Pia Alonso Wurzbach, isang proud Filipino taxpayer. Ngayong panahon ng annual income tax return filing and payment, hinihikayat ko po ang lahat ng taxpayers na mag-file ng kanilang tax returns Gamit ang mga online platforms ng BIR at magbayad sa pamamagitan ng authorized e-payment channels. All are before April 15, 2026. Mag-file at magbayad po tayo ng maaga upang maiwasan ang mga rush at penalties. Bisitahin lang po ang BIR website. Ito ang official social media pages ng BIR para sa karagdagang impormasyon. Paalala ko lamang po sa inyo, magbayad po tayo ng tamang buwis sa tamang oras para sa mas maunlad na Pilipinas. Maraming salamat po. Napaka-the best ng ating Word of God. Ang title natin ay Di Alipin ng Kasalanan. Romans chapter 6 verse 14
Sin is no longer your master. Ito pala yun, no? Kasalanan. For you no longer live under the requirements of the law. Instead, you live under the freedom of God's grace. Napakaganda ng reminder sa atin ni Apostol Pablo, mga kasombreros. Sa atin po, sa literal nating buhay, hindi man tayo alipin, kunwari, umutang tayo ng kotse, umutang tayo ng bahay, umutang tayo ng napakalawak na lote, nag-utang tayo ng property, umutang tayo ng cellphone, umutang tayo ng mamahaling bagay na parang hindi siya kasya sa ating bulsa kung kaya uutang tayo, mga kasombreros, without thinking na hindi naman talaga natin siya need. Hindi natin siya primary need, mga kasombreros, para mabuhay. For example, may lote ka pa naman, or parang may lupa ka pa naman, tapos may cellphone ka pa naman, nagagamit ko pa naman. Pero dahil may bagong model, may bagong brand, may latest na model, especially iPhone, mga kasombreros, tsaka nainggit ka sa katrabaho mong may bagong iPhone, mga kasombreros, at latest na model, ay umutang ka. Especially na mga hulug-hulugan, something like that, mga kasombreros. So, tapos parang nagiging luho, no, naging materialistic na lang tayo, mga kasombreros, at saka hindi yung kakontentuhan ba. Ito talagang literal na nangyayari, no, sa mga kabataan, sa mga matatanda, sa mga basta, no, parang especially dun sa mga cellphone na bagong unit, bagong model, mga kasombreros. Marami ako naririnig na ganyan kahit mga high school, mga elementary, talaga magpapautang sila sa mga magulang nila para lang magkaroon ng ganyan kasi nga latest, ganito, ganyan. Okay lang naman kung gagamitin natin sa trabaho. Let's say sa vlogging, for example, kasi sa content making, kailangan talaga ng malinaw na camera, mga kasombreros. So, pero may mga ibang unit naman or model or brand ng cellphone, mga kasombreros, na hindi naman kailangan ng mahal, no? Pero maganda ang quality ng camera, mga kasombreros. So, marami ngayon kasi, kunwari police ka, kunwari teacher ka. Kung kaya yung mga teacher ngayon, mostly hindi lahat, mga kasombreros, ay kapag sinabing teacher ka, kalakip na nun ay may mga loan ka, may mga utang ka, mga kasombreros, yung bahay mo, loan, yung iyong property, loan, yung ganito, loan. So, nandun na yung mindset din na ganoon, mga kasi kapag teacher ka, okay lang mag-loan ka na, o i-renew mo na yung loan mo, i-renew mo na yung utang mo. So, parang ganoon ba, no? Which is dapat hindi ganoon, mga kasombreros. Sinasabi ko ito because nagiging alipin ng tao unknowingly, hindi sila aware or unaware sila, mga kasombreros, na nagiging alipin na para sila ng salapi, nagiging alipin na sila ng materialism na hindi nila alam. Okay? Hindi ito yung sasabi natin na alipin na talagang maging kasambahay ka or maging maging literal mo na master talaga or Panginoon ng ang pera or ang cellphone or ang property, ang bahay, ang kotse, and so on, mga hindi lang kasi kung didiretsuhin mo siya na na straight to the point na term, mga kasombreros, when it comes to biblical teaching or biblical doctrine, parang ganun siya, na parang naging alipin tayo ng mga material na ito na dapat ay hindi naman natin need, no, parang nagiging luho na lang or nainggit tayo, for example, nainganyo tayo ng kaibigan natin or ng kaibigan natin or katrabaho natin, for example. So parang ganoon na lang. Dapat sa gantong mga instances, sa mga gantong realities ng buhay, may prinsipyo ka. Ganun ako, no? Hindi ako materialistic, mga kasombreros. Kung ayoko, no? Kasi wala makakapilit sa akin. So parang ganoon siya, mga kasombreros. Kasi nga, hindi naman ako magbabayad, no? Tsaka, ang iba kasi mindset na, may sahod naman, may sahod naman. So parang ganoon siya, mga kasombreros, no? Pero nung sumipa o nangyari nga yung COVID-19, naka-learn talaga ako, mga kasombreros, anything pala pwede mangyari, no? You need to be prepared all the time, mga kasombreros, na hindi all the time kailangan maging maluho ka, or not all the time ay kailangan gumastos ka ng ganito, ng ganyan. Iisipin mo, need ko ba ito or want ko lang, no? Kasi magkaiba yung need at saka want, doon na dadali ka sa tao, no, mga kasombreros. So ito yung gustong sabihin dito ni Apostol Pablo, hindi man sa materialism,
na tinutukoy ni Apostol Pablo dito, pero tinutukoy niya dito yung kasalanan. Kaya nagiging alipin tayo ng kasalanan mga kasembreros kapag sinusunod natin at saka ginagawa natin yung kasalanan mga kasembreros. So, pero ito dito ay nagbigay siya ng reminder, ng warning sa atin na hindi na tayo alipin ng kasalanan mga kasembreros as we were before. So, sin is no longer your master, for you no longer live under the requirements of the law. This was the time of Mosaic law, no? Ang law ni Moises, mga kasembreros, na kung saan nga kung ikaw ay nagkasala, kailangan mong kumatay ng ganitong hayop or ganito karami, tupa or baka na walang sakit, no? Ganun siya, kakatayin mo, tapos susunugin mo. Yung usok nun ay magiging yun na yung incense or aroma sa Panginoon mga kasembreros na magiging kabayaran ng ating kasalanan. So yun yung dating requirements. Yun yung dating laws mga kasembreros or policies when it comes to sin offering, peace offering, and so on. So yun siya. Pero hindi na tayo nabubuhay sa ganun because dumating na si Lord Jesus Christ. Jesus Christ is the full, complete na payment mga kasembreros ng ating kasalanan at nagkaroon tayo ng unification, ng reconciliation sa Diyos Ama. So, ganun siya. Instead, you live under the freedom of God's grace. So, yung God's grace nga dito ay si Lord Jesus Christ, mga kasembreros, where God the Father sent His own Son, beloved Son, mga kasembreros, sa Jesu Cristo, para tayo po ay mapawalang sala, no? At hindi na maging alipin ng kasalanan, no? Kagaya ng dati. So Romans chapter 6 verse 14 is a powerful verse that reminds us of our position in Christ. So ano yung position natin, no, sa harapan ni Kristo? When we accept Jesus as our Savior, we are given grace through faith and we are no longer under the law but under grace. So parati nating isipin na may gagawin tayo dito. Okay, namatay si Lord Jesus Christ, yes. He offered salvation, yes. He offered access to God the Father sa langit, yes. He offered forgiveness, He offered grace, He offered truth, He offered peace, He offered mercy, and so on mga kasos. Pero, tinanggap pa natin. Okay? May gagawin tayo sa part natin mga kasembreros eh. Kasi ang isang bagay, kahit nasa harapan mo yan, kung hindi mo siya tatanggapin, ay wala sa kanya yung right na pilitin mga kasembreros na tanggapin mo ko. So kahit nasabihin niya tanggapin mo ko, kung ayaw mo naman ay hindi rin siya makakapasok or hindi siya magiging part ng life mo or hindi mo rin matatanggap yun mga kasembreros in specific, no? So ganun po siya. So parang ano lang yun eh, parang isang tao kumatok sa pinto mo tapos sa pinagbuksan mo pero pinatuloy mo ba? So ganoon siya mga kasembreros, tinanggap mo ba, no, sa loob ng yung tahanan o sa loob ng iyong bahay. So, ganun din po si Lord Jesus Christ, ang kanyang pag-ibig, ino-offer niya sa atin, no? Libre mga kasembreros, ang kapayapaan, ang pagpapatawad, ang humility, ang patience, ang gentleness, ang kabaitan, ang kabutihan, ang pagmamahal. So, yun po, no-offer niya yung mga kasembreros sa atin. Siya, no? Yung kanyang sarili, no? He offered Himself as a sacrifice, as Savior, as a Redeemer, as a Reconciler, and so on, mga kasembreros. Pero, tinanggap pa natin. Kasi, kilala mo yung tao na pag tinanggap nila si Lord Jesus Christ sa kanilang buhay, may time yan sa pagbibiblia, may time yan sa panalangin, may time yan sa paggawa ng kalooban ng Diyos mga kasembreros. Mahal nila ang kanilang magulang, mahal nila ang kanilang kapatid, ang kanilang asawa, ang kanilang anak, and so on. No, mahal ko nakikita yung pagiging Christ-like nila. So ganoon yung mga taong tinanggap nila si Lord Jesus Christ sa kanilang buhay mga kasembreros. So hindi sila naging alipin ng material na mga bagay, no, mga kasembreros, which is nagiging Diyos-Diyosan na natin ang isang bagay, especially ng pera. No, kapag nagiging alipin na tayo at ginawa nating Diyos ang pera, ay nagiging master na natin sila at naging alipin tayo ng kasalanan na rin. No? Kasi kapag naging greedy ka, naging sakim ka sa pera, ay kasalanan na rin yun. So parang nagiging alipin na rin tayo ng pera or kasalanan in general mga kasembreros. This means that sin does not control us anymore. Instead of being ruled by sin, we can live in the freedom that God offers. So kagaya naman siya natin, no? In-offer ng Diyos yung freedom, no? Freedom from what? No? Freedom from doing good mga kasembreros at saka maging Christ-like. The law was there to show us our need for a Savior, but once we are in Christ, we are under a new covenant of grace where sin loses its power. As we reflect on our lives, we can see how this new life, bagong buhay in Christ, changes us. It encourages us to pursue righteousness instead of sinfulness. So, ganun siya. Makikilala mo kasi yung tao, the way they speak, the way they treat other people, the way they treat their colleagues, yung kanilang mga katrabaho, kung
kung paano tratuhin yung kanilang asawa, anak, kapatid, kaibigan, makilala mo sila na yung mga taong tumanggap kay Kristo, mga kasembres, at nabubuhay ayon sa pananampalataya kay Lord Jesus Christ. So, ganoon po siya. When we think about what it means to be free from sin's domination or dominion, it is crucial to understand that it does not mean we will never stumble or fall short. So, parati natin tatandaan na nung tinanggap natin si Lord Jesus Christ and we are living under the grace and freedom of God, hindi ibig sabihin na hindi tayo nagkakamali or hindi tayo nafe-fail, no? Hindi tayo napafall into dismay or disgrace sometimes kasi nga tao tayo, nagkakamali tayo at hindi tayo perfecto, mga kasembreros, ay expected mo na yun na nagkakamali rin tayo. Pero ang mga tao kasi na may Kristo ay they stand up tapos tinatama nila yung pagkakamali. Hindi sila kasalanan to, sige mag-give in na lang tayo, sige magpadala na lang tayo. So hindi ganoon. Kapag natisod sila, nagkamali sila, nagkasala sila, ay bumabawi sila, mga kasembreros. So ganoon po siya. So pero kapag wala kang Kristo at hindi mo tinanggap si Lord Jesus Christ sa iyong buhay at hindi ka nanampalataya sa Diyos, ay yun na, mag-give in ka na lang at markabahala na lang. So ganoon po siya, mga kasembreros. Instead, it means that we have the choice and freedom to resist sin. So hindi tayo nag-give in, but we have the freedom to resist. We can seek help through prayer, studying God's Word, and being in fellowship with other believers. The transformation in our lives is a gradual process. So yung pagbabago natin, as we know God, as we establish a personal relationship with God, gradual, no? Kung unti-unti yung proseso na iyon. Hindi yun, nagbasa ako ng Biblia, bukas nagbago na ako. So hindi pa ganoon. Nanalangin ako ngayon, bukas nagbago na ako. So hindi po ganoon siya. It takes over time, mga kasembrer. Sometimes months, sometimes years, and sometimes a lifetime, mga kasembrer. Pero dapat, no, mayroon talaga siyang improvement, no? Kunwari 10 years ka nang nagbabasa ng Biblia, nag-aaral ng Biblia, tapos wala pa rin nakikitaan na pagbabago. So may problema, mga kasembreros, no, sa ating receiving process or sa ating pananampalataya at the way we believe and have faith sa Panginoon. So kung kaya mahalaga na tayo po ay nagkakaroon talaga ng true change or true transformation, mga kasembreros, at hindi nagiging alipin ng kasalanan. Alright? So yun lamang po sa ating Word of God, ha? Nawa po'y pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at hindi na tayo nagiging alipin ng kasalanan. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said amen and amen. See you sa next segment, mga kasamaras, and paalam po. I love you.